Magandang araw sa ating lahat mga mag-aaral. Sa oras na ito ay ating tatalakayin ang iba't ibang salik na nakakaapekto sa demand maliban sa presyo. Ilan sa mga pangunahing salik na nakikitang nakakaapekto sa demand ay ang kita ng mamimili, panlasa o preferences ng mga mamimili, dami ng mga mamimili, presyo ng magkaugnay na produkto sa pagkonsumo at ang inaasahan ng mga mamimili o ang kanilang ekspektasyon sa produkto o serbisyo. Sa talakayang ito ay ating bibigyang linaw, kahulugan at halimbawa ang bawat salik kung paano ang mga ito ay nagre-resulta sa pagtaas at pagbaba ng demand ng isang produkto o serbisyo. Ngunit bago tayo dumako sa pagtatalakay sa mga ito, atin munang bigyang kahulugan kung ano nga ba ang demand, gayon din ating bibigyang kahulugan ang presyo na isang salik na nakakaapekto sa demand ng serbisyo at produkto. So, ano nga ba ang demand? Ang demand sa larangan ng economics ay tumutukoy sa dami ng isang produkto o serbisyo na nais bilhin ng mga mamimili sa isang tiyak na oras at presyo. Ang paggalaw o progreso ng demand ay maaaring maapektuhan ng iba't ibang salik na atin nang nabanggit kanina tulad ng kita ng mamimili, preferences o yung panlasa ng mga mamimili at iba pa. Ang pangunahing layunin ng pagsisiyasat ng demand ay upang maunawaan o malaman kung paano nagbabago ang dami ng produkto o serbisyo na nais ng mga mamimili batay sa pagbabago ng mga kalagayan at sitwasyon sa merkado. So tama din na ang demand ay bunsod ng pangangailangan at kakayahan ng mamimili na bumili ng isang produkto o serbisyo. So ang pangangailangan ay tumutukoy sa pangunahing pangangailangan o yung ninanais ng mga tao. For example, noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, ang demand ng face mask ay tumaas dahil isa itong gamit upang proteksyonan ang ating sarili mula sa virus na lumaganap noon. Ni-require sa atin ng gobyerno ang gumamit ng face mask para hindi magkahawaan sa virus na lumaganap. So, noong panahon na iyon ay tumaas nga ang demand ng iba't ibang uri ng face mask na kanilang binibenta. Samantalang sa kabilang banda, ang kakayahan ng mamimili na bilhin ang nasabing produkto o serbisyo. Ang kakayahan ng isang tao na bumili ng produkto o serbisyo ay maaaring nasusukat sa pamamagitan ng kanilang financial capability o financial capacity. Halimbawa, kung ang isang tao ay may stable na trabaho, mataas na kita, at maayos na kalagayan sa financials, may kakayahan siyang bumili ng mamahaling produkto o magbayad para sa premium na serbisyo. Sa kabilang banda naman, kung ang isang tao ay may limitado na kita o kapos sa pinansyal, maaaring mabawasan ang kanyang kakayahan na bumili ng mga high-end na produkto. Halimbawa na lamang nito ay kung ang isang tao ay may mataas na sahod at mayroon naman siyang sapat na ipon, may kakayahan nga siyang bumili ng mga produkto tulad ng high-end na smartphones tulad ng iPhones, luxury cars, o bahay na sa eksklusibong lugar. So, ang kanyang kakayahan na gastusin para dito ay nagiging dahilan kung bakit maaaring mataas ang demand para sa mga premium na serbisyo at produkto. Sa ganitong paraan, ang kakayahan ng mamimili ay nagiging malaking bahagi ng pagbuo ng demand sa merkado. Paano nga ba nakakaapekto ang presyo sa demand ng isang produkto o serbisyo? Ang presyo ng isang produkto o serbisyo
ay malaking faktor na nakakaapekto sa demand nito. Karaniwan, kapag tumataas ang presyo, maaaring bumaba ang demand. At kapag naman bumaba ang presyo, maaaring may pagtaas sa demand ng isang produkto o serbisyo. May tinatawag tayong law of demand o batas ng demand. Ito ay nagsasaad na kapag tumataas ang presyo ng isang produkto, bumababa ang karampatang quantity demanded. At kapag bumaba ang presyo, tumataas naman ang quantity demanded. Meron din tayong tinatawag na substitution effect. Kapag tumataas ang presyo ng isang produkto, maaaring mangyari na mas mura o mas attractive ang ibang produkto na maaaring magdulot ng paglipat ng mamimili sa ibang produkto na mas abot kaya. So, may tinatawag din tayong income effect na kapag nagbabago ang presyo, maaaring magkaroon ng epekto sa purchasing power ng mga mamimili. So, kumbaga, kung tumaas ang presyo, maaaring bumaba ang purchasing power. At kapag naman bumaba ang presyo, maaaring tumaas ang purchasing power ng mga mamimili. Meron din tayong tinatawag na expectations o expectations. Dito, ang mga inaasahang pagbabago sa presyo sa hinaharap ay maaaring magkaroon ng epekto sa kasalukuyang demand. Halimbawa, kung inaasahan ng mamimili na tataas ang presyo, maaaring magkaroon ng increased demand ngayon para makaiwas sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Sa pangkalahatan, ang relasyon ng presyo at demand ay hindi laging linear at maaaring maraming iba't ibang faktor ang makakaapekto sa kung paano mag-iba ang demand sa paglipas ng panahon. So, natapos na nating bigyang diin at kahulugan ang demand at ang presyo bilang salik na nakakaapekto sa demand ng isang produkto o serbisyo. Ngayon, dumako naman tayo sa iba pang salik na nakakaapekto ng demand. Ito ay ang kita, panlasa, dami ng mamimili, magkakaugnay na produkto, at ang mga inaasahan ng mamimili o kanilang ekspektasyon. Una nating tatalakayin ang kita bilang salik na nakakaapekto sa demand ng produkto o serbisyo. Paano nga ba nakakaapekto ang kita ng mamimili sa demand ng isang produkto o serbisyo? So, ang pagbabago ng kita ng tao ay maaaring makapagpabago ng demand para sa isang partikular na produkto. Sa pagtaas ng kita ng isang tao, tumataas ang kanyang kakayahan na bumili ng mas maraming produkto. Ang kita ng isang mamimili o tao ay malaki ang papel sa demand ng serbisyo o produkto. Kapag mataas ang kita, mas malamang natataas din ang demand dahil nga may kakayahan siyang bumili ng mga bagay na kanyang kailangan o naisin. Sa kabilang banda naman, kung mababa ang kita, maaaring bumaba ang demand, lalo na para sa mga luho o hindi esensyal na produkto tulad na lamang ng mga luxury bags, luxury brand items at iba pa. Ang halimbawa ng kita bilang salik na nakakaapekto sa demand ay kapag mataas ang kita ng karamihan sa isang lugar, maaaring marami silang wawaldasin na pera para sa gastusin sa snacks nila, na ito ay maaaring magresulta sa pagtaas ng demand ng mga snack shops. Sa kabilang banda naman, kapag mababa ang kita o ang pinagkakakitaan ng karamihan, maaaring magkaroon ng mataas na sensitibidad or sensitivity sa presyo ng kanilang mga kinakain na snacks at maaaring ito ay magresulta sa pagbaba ng demand para sa mamahaling mga snack shops. Yan ang isang halimbawa
ng kita bilang salik na nakakaapekto sa demand. Ang pangalawang salik na nakakaapekto sa demand ay ang panlasa. Karaniwan, naaayon sa panlasa ng mamimili ang pagpili ng produkto at serbisyo. Kapag ang isang produkto o serbisyo ay naaayon sa iyong panlasa, maaaring tumaas ang demand para dito. Ang panlasa ng mamimili ay malaki ang nagiging epekto sa demand ng isang produkto o serbisyo dahil ito ang nagtatakda kung gaano nga ba karaming tao ang interesado sa pagbili sa isang partikular na produkto o serbisyo. Narito at aking ipapaliwanag ang ilang paraan kung paano nga ba nakakaapekto ang panlasa sa demand. Una, ang pagsunod sa trends. Kung ang isang produkto ay naaayon sa kasalukuyang panlasa o trend ng mamimili, maaaring tumaas ang demand nito. Halimbawa na lamang, ang pag-avail ng mga mamimili o mga kabataan sa mga milk tea shops at mga samgyupsal shops, yun, trends. Dahil sa trends, naiimpluwensyahan ang ating mga kabataan. Sumusunod sila sa mga uso sa panahon ngayon. Ang pangalawa ay ang brand loyalty. Ang mga mamimili ay maaaring magkaroon ng paboritong mga brand o produkto batay nga sa kanilang panlasa. Ang brand loyalty na ito ay maaaring magtaguyod ng mas mataas na demand para sa isang partikular na brand kahit na may ibang katulad na produkto na mas abot kaya naman. So, dito sa brand loyalty na ito, kung ang isang mamimili or ang mga mamimili ay may isang napupusuan or nagustuhan na produkto, ay magstay or hindi na sila hahanap pa ng iba at ipopurchase na lamang nila ang mga produktong nagustuhan nila kasi nga yun ang sumunod sa kanilang panlasa. So, dito sa brand loyalty na ito, kahit na may nakita kang ibang mas abot kaya naman na katulad sa produktong pinopurchase mo, pero yung kagustuhan mo or yung panlasa mo ay nandun sa produktong una mo nang nagustuhan, yun pa rin ang kukunin mo or bibilhin mo. Doon magkakaroon ng pagtaas ng demand para sa mga produktong iyong binibili. Ang pangatlo ay ang cultural preferences. Ang panlasa ay maaaring maging bunga ng mga kultural na impluwensya. Halimbawa nito, may mga pagkakaiba sa panlasa batay sa kultura, relihiyon o tradisyon. Ang mga negosyo na nauunawaan ang mga kultural na aspeto ng kanilang target market ay mas malamang na makukuha nila ang loob na o panlasa ng kanilang mga mamimili. Ang pang-apat, ang personal preferences at lifestyle. So, ang personal na preferences at lifestyle ng mga mamimili ay maaaring magdulot or mag-ambag sa kanilang mga panlasa. Ang isang mamimili na may aktibong lifestyle, maaaring mas gugustuhin niya pang bumili ng mga produkto o serbisyong may kaugnay sa mga fitness o mga outdoor activities. Ang panglima, ang promotion at marketing. Ang kanilang pamamaraan sa pagpupromote at marketing ng isang produkto ay maaaring mag-impluwensya sa panlasa ng mamimili. Maaaring ang kausayan ng isang kumpanya o negosyo na i-advertise ang kanilang mga produkto at serbisyo ay tumutugma sa panlasa o kagustuhan ng kanilang mga mamimili. So, depende ito sa kung paano i-advertise ng isang negosyo o kumpanya ang kanilang mga tinitindang produkto. Yan ang 5 paraan kung paano nga ba nakakaapekto ang panlasa sa demand ng mga produkto o serbisyo. So, sa pangkalahatan, ang panlasa ay naglalarawan ng ugnayan ng mamimili sa isang produkto o serbisyo.
Ang pag-intindi sa panlasa ng target market ay mahalaga para sa negosyo upang mapabuti ang kanilang marketing strategy at makabuo ng mga produkto na mas akma sa pangangailangan at nais ng kanilang mga mamimili. Ang isang halimbawa ng panlasa o preference bilang salik na nakakaapekto sa demand ay ang research study na isinagawa na kung saan ito ay pinamagatang Customer Satisfaction and the Service Quality of Snack Shops. Dito ay inusisa or inassess ng mga researchers ang aspeto ng tangibility, reliability, responsiveness, assurance, at empathy ng mga snack shops na matatagpuan sa poblasyon Bontoc, na kung saan ang lumabas na resulta para sa mga service quality ng snack shop sa poblasyon Bontoc ay high quality or mataas ang kalidad ng serbisyo na ibinibigay or ipinapakita ng mga staff or ng mga snack shop sa matatagpuan sa poblasyon Bontoc. Makikita natin dyan sa graphic organizers na naglalarawan sa mga resulta na isinagawa ng mga researchers. Dito din sa table na ito na kung saan dito ay inassess ng mga researchers ang satisfaction ng mga customers sa mga serbisyo na ibinibigay ng snack shop sa poblasyon Bontoc, na kung saan sa lahat ng aspeto ng tangibility, reliability, responsiveness at assurance ay ang resulta ay satisfied ang mga customers or sila ay nasiyahan sa mga ipinakitang serbisyo ng mga snack shop sa poblasyon. Kaya naman dyan may tendency na ang mga mamimili or ang mga nag-a-avail ng serbisyo ng mga snack shop sa poblasyon ay magkaroon ng pagbabalik sa or pag-a-avail na naman sa mga produktong kanilang mga inaalok dahil nga nasiyahan sila or nasatisfied sila sa ipinakita ng mga snack shops nito, particular na ang kanilang mga staff. So, maaaring magkaroon ng brand loyalty ang mga mamimili. Dito sa brand loyalty na ito na ating natalakay kanina, ang mga mamimili ay nanaising pumunta sa kanilang nagustuhan na or tumatak sa kanilang mga panlasa. Maraming mamimili ang masaya sa kalidad ng lasa ng inaalok at maganda ang serbisyo na pinapakita ng mga tauhan sa snack shops ng mga poblasyon Bontoc. Dahil dito, maaaring magresulta ito sa pagtaas ng demand ng mga snack shops na matatagpuan sa poblasyon dahil nga maganda ang pinapakita nilang serbisyo at ang kanilang inaalok na produkto ay by kalidad. So, maaaring mas malaki ang tsansa na bumalik at muling bumili ang mga mamimili dahil nga sa maganda nilang karanasan sa naturang mga snack shops. Dito papasok yung brand loyalty kung saan ang mga mamimili ay kung saan ang nagustuhan nilang mga kainan or snack shop sa kanilang panlasa ay doon sila pupunta or babalikan nila ang mga ito. So, sa ganitong paraan, ang panlasa ng mamimili ay nagiging isang mahalagang bahagi sa pagbubuo ng demand para sa mga snack shops. Ang pangatlong salik na nakakaapekto sa demand ay ang dami ng mamimili. Maaaring pagtaas ng demand ang tinatawag na bandwagon effect. So, ano nga ba ang bandwagon effect? Isa itong konsepto na naglalarawan sa tendensiyang sumali o sumuporta sa isang ideya, produkto o kilos dahil marami ang gumagawa o sumusuporta dito. So, ang bandwagon effect ay tumutukoy sa kadalasang ugali ng mga tao na sumunod sa isang tiyak na kagawian, paniniwala o yung mga uso dahil nakikita nilang ginagawa ito ng iba kaysa gawin nila ang kanilang sariling mga kagustuhan or desisyon. So, ito ay isang sosyal na
phenomenon na kung saan ang popularity or popularidad ng isang bagay ay nakakaapekto sa pagtingin ng iba sa halaga neto. So, yun ang tinatawag nating bandwagon effect. Ang dami ng mamimili ay isang pangunahing determinant ng demand para sa isang produkto o serbisyo. Narito at aking ipapaliwanag kung paano ito nakakaapekto. Una, mas mataas na dami ng mamimili. Kapag mas maraming mamimili ang interesado sa isang serbisyo o produkto, maaaring tumaas ang demand para dito. Ang mataas na dami ng mamimili ay maaaring magresulta sa mas mabilis na pagbenta at posibleng pagtaas ng produksyon para matugunan ang pangangailangan ng market. Ang pangalawa, epekto sa supply and demand. Ang dami ng mamimili ay naglalarawan ng bahagi ng market demand. Kung mas maraming tao ang nais bumili ng isang produkto kaysa sa dami ng stock o supply, maaaring tumaas ang presyo nito. Sa kabilang banda naman, kung mas maraming supply kaysa sa dami ng mamimili, maaaring magkaroon ng downward pressure sa presyo. Ang pangatlo ay ang market growth. Ano nga ba ang market growth? Ang pagtaas ng dami ng mamimili sa isang market ay maaaring mag-signal ng paglago ng market na ito. Ito ay maaaring mag-encourage ng iba pang negosyo na pumasok sa industriya at magbigay ng mas maraming pagpipilian sa mga mamimili na maaaring magdulot ng mas maraming pili sa pagitan ng iba't ibang serbisyo o produkto. Ang pang-apat, ang consumer's behavior. Ang dami ng mamimili ay maaaring magbago, depende naman yan sa kung paano itinuturing ng mga mamimili ang isang produkto o serbisyo. Halimbawa, kung ang isang produkto ay naging trendy o popular, maaaring tumaas ang dami ng mamimili na interesado dito. Ang panglima o ang panghuli, word of mouth at rekomendasyon. So, ang dami ng mamimili ay maaaring maapektuhan ng word of mouth at rekomendasyon mula sa iba pang mamimili. Kung maraming nakaka-experience ng positibong karanasan sa isang serbisyo o produkto, maaaring mapalakas nito ang dami ng mga mamimili. So, yan ang 5 paraan kung paano nakakaapekto ang dami ng mamimili sa demand ng isang produkto o serbisyo. So, sa pangkalahatan, ang dami ng mamimili ay isang dynamic na aspeto ng demand na makakaapekto ng maraming factor tulad ng pag-unlad ng merkado, pagbabago sa consumers' preferences, at iba't ibang uri ng marketing strategies. Ang pag-unawa sa dami ng mamimili at kung paano ito nakakaapekto sa demand ay mahalaga sa tagumpay ng isang negosyo. Ang pang-apat na salik na nakakaapekto sa demand ay ang presyo ng magkaugnay na produkto sa pagkonsumo. So, ang pagtaas o pagbaba ng presyo ng magkakaugnay na mga produkto ay maaaring makakaapekto sa demand ng bawat isa. Halimbawa nito, kung ang presyo ng isang pangunahing produkto ay bumaba, maaaring tumaas ang demand para dito na maaari ding magresulta sa pagtaas din ng demand para sa mga kaugnay na produkto. So, sa kabilang banda naman, kung tataas ang presyo ng isang produkto, maaaring bumaba ang demand para dito at maaaring magdulot ito ng negatibong epekto sa demand para sa mga kaugnay na produkto. So, ang concept of price elasticity ay naglalarawan ng kahusayan ng market sa pagtugon sa pagbabago ng presyo. Sa madaling sabi, maaaring magbago ang demand depende sa pagbabago ng presyo ng magkakaugnay na produkto. So, masasabing magkaugnay ang mga produkto sa pagkonsumo kung ito ay komplementaryo o pamalit sa isa't isa.
Sa salik na ito, may tinatawag tayong complementary goods at saka substitute goods. Ano nga ba ang complementary goods? Ito ay mga produkto o serbisyong kadalasang binibili o ginagamit ng sabay-sabay ng mga mamimili. Ang pagbili o paggamit ng isa ay nagbibigay daan, nagsusulong sa pagbili o paggamit ng isa pang produkto. So, ano nga ba ang substitute goods? Ito ay produkto o serbisyong maaaring mapalitan o kapalit ang isa't isa sa mata ng mga mamimili. Ang pagtaas o pagbaba ng presyo ng isa ay maaaring mag-udyok ng paglipat ng pagbili ng kapalit na produkto. May tinatawag tayong substitute goods at saka complementary goods. Sa substitute goods, ito ay mga produkto o serbisyong maaaring mapalitan o kapalit ang isa't isa sa mata ng mga mamimili. Ang pagtaas o pagbaba ng presyo ng isa ay maaaring mag-udyok sa mga mamimili ng paglipat sa pagbili ng kapalit na produkto. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang tea at coffee. Ang tsaa at kape ay maaaring maging substitute goods, lalo na sa mga mamimili na naghahanap ng mainit na inumin. So, ang pagbaba ng presyo ng kape ay maaaring magresulta o mag-udyok sa paglipat ng ilang mamimili mula sa tsaa patungo sa kape. Nandyan din ang Coke at Pepsi. Ito ay substitute goods kung ang presyo ng Coke ay mataas. Maaaring mas marami ang mamimili na mag-switch sa pagbili ng Pepsi at vice versa, depende sa kanilang personal na preferences. Ang complementary goods naman ay mga produkto o serbisyong kadalasang binibili o ginagamit ng sabay-sabay ng mga mamimili. Ang pagpabili o paggamit ng isa ay nagbibigay daan sa pagbili o paggamit ng isa pang produkto. Ang example nito ay ang bread at cheese. Ginagamit natin ito ng sabay. Ganon din ang racket at bola, ginagamit natin ng sabay sa paglalaro ng ating sports. Ganyan din, complementary goods din ang car and fuel dahil hindi tatakbo ang sasakyan kung wala itong fuel. Ganyan din ang mobile at SIM card. Ginagamit natin sa ating mobile phones ang SIM card para may matawagan tayo o may pang-internet tayo. Ang panglima at pinakahuli ay ang inaasahan ng mga mamimili o ang kanilang ekspektasyon. Ang mataas na ekspektasyon ng mga mamimili sa quality, presyo at iba pang aspeto ng serbisyo o produkto ay malaking factor sa kanila sa pagpili kung anong serbisyo o produkto ang kanilang kukunin. Isang halimbawa nito sa research study na isinagawa na kung saan ito ay pinamagatang Customer Satisfaction on the Service Quality of Snack Shops in Poblacion, Bontoc, na kung saan ang mga mamimili ay satisfied sa serbisyo ng mga snack shops sa Poblacion, Bontoc. Kung ang ekspektasyon ng mamimili ay mataas, dapat na mataas rin ang ialok ng mga snack shops upang ma-meet ang kanilang ekspektasyon. Ang demand ng snack shop sa Poblacion, Bontoc ay tataas sa susunod na mga araw kung na-meet nila ang ekspektasyon ng mga mamimili. Ngunit kung hindi nila na-meet ang ekspektasyon ng mga mamimili, ay bababa ang demand ng kanilang snack shops. At dyan nagtatapos ang ating talakayan sa oras na ito. Maraming salamat sa pagkikinig.